Amen. Happy New Year po sa ating lahat. Sige po, let us stand up. At pwede bang palakpakan natin si Lord? Yung malakas na palakpakan, yung talagang nag-celebrate. Because today is the day that the Lord has made. We will all together celebrate and rejoice in His presence. Come on, clap your hands, everybody. We worship you, God. And we welcome your presence today. Come on, everybody sing. Goodbye, yesterday. I'm believing in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born
bawat isa because today is the first Sunday of this year. Kaya ikot po tayong lahat. Come on, magbatian po tayo for 60 seconds. Happy and blessed New Year, Light family, and welcome to the first Sunday celebration of the year 2026. Palakpakan naman po natin si Lord. Amen. Ayan po, God truly deserves our highest praise because He is faithful forever. Ayan, kaya pwede po bang batiin niyo yung katabi niyo ng Happy First Sunday Celebration. Ayan, sige po, makakaupo na po kayong lahat. So, Light Family, sa mga nagdaang series po na paalalahanan tayo ng mga magagandang nagawa po ng Panginoon sa ating buhay. Ayan po, at He truly carried us this last year po, the year 2025, and we will definitely carry us this 2026. So I pray po that as we plan our New Year's resolution or yung mga goals po natin, hindi lang po natin i-prioritize yung pagda-diet ng katabi mo na hindi pa po nasisimulan, no? Ilang year na. Huwag niyo po siyang tingnan, pero i-prioritize din po natin yung pusong nagdadala po ng isang pusong mapagpasalamat at syempre po fully surrendered sa ating Hari at Pastol. Walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Ayan, kaya naman po once again, pwede po bang palakpakan naman natin si Lord? Amen. Ayan po, and now po may mga pinagpapasalamat po rin tayo because we have our first-timers or our VIPs. Ayan, sa mga first-timers po namin or new friends, pwede po ba namin kayong imbitahang tumayo? And may mga new friends po ba tayo? Ayan, I know po yung iba nahihiya po, pero welcome po sa tahanan ng Panginoon. At just a little reminder lang po na huwag po sana kayong aalis agad after this celebration because our consolidation team would like to talk to you po for 5 to 7 minutes lang. And of course, if we have our first-timers, we also have our returning visitors po. Ayan, welcome back po sa ating mga returning visitors. Muli po masaya kaming makasama kayo ngayong linggong ito. And just like our first-timers po, may inihanda rin po kaming simpleng regalo para po sa inyo. Ayan, para po sa mga first-timers and returning visitors, welcome home and welcome back po. Ayan, palakpakan naman po natin sila as we welcome them po, no? Ayan. So now po, let's proceed for our quick reminder po para sa ating Sunday schedules. So for our on-site services po, we have the morning 8 a.m. and 10:30 a.m. Sa hapon naman po, we have 3 p.m., 5:30 p.m. and 8 p.m. And para naman po sa ating mga Light Kids, ayan, Light Kids Church, we have our 10:30 a.m. and 3 p.m. And for YouTube replays po, we have our 5:30 p.m. and 8 p.m. We also have our online services po ng umaga, which is from 8 a.m. and 10:30 a.m. po. And lastly po, just an important reminders po para sa ating lahat, Light Family. So listen closely po, no? Bukas na po, January 5, Monday, magsisimula po ang ating yearly tradition as a church, which is the Seek First 2026. Ayan po, so this will run until January 9 po, no? Kaya naman po, be excited and be expectant para po sa 5-day journey of prayer and fasting po as we seek God's direction for this year. Ayan po. And speaking of fasting po, no, you may choose any type of fasting po dito sa 5
babanggitin ko. Unang-una na po riyan ay full fast kung saan you have to take liquids only for 24 hours or para po sa isang buong araw. And second po, we have our Daniel's fast. So water, juice, fruits and vegetables lang po yung ititake nyo for 24 hours. And third, we have the give up fast. Ayan, so give up one meal or one food item po for 24 hours. And fourth is social media fast. Ayan po, so no social media use po for isang araw or for 24 hours. And lastly, we have the partial fast. So any types po ng fasting na na-mention kanina is pwede nyo pong gawin for only 12 hours po or kalahating araw. So choose po what's best fits in you po, no? Kaya naman po, yung Seek First gathering po natin will start at 6 p.m. po. Bukas na po yan, both on-site and online. So please note po, yung on-site seating po natin is limited lang so that we have our online para po sa mga hindi po makakahabo. So yung flyers po available na po to sa ushering table natin mamaya after celebration. Sa mga hindi pa po nakakakuha last week, ayan, pwede po tayong lumapit sa ushering table mamaya. And that's all for our light news po, no? So kita-kits po tayo bukas sa Seek First at 6 p.m. Ayan po. And now, alam ko pong excited na po ang lahat sa brand new series natin this year. Ayan, kaya panatiliin po natin tong excitement na to, hindi lang ngayong linggo na to, kundi sa buong taon. Ayan, once again, Happy New Year and enjoy the rest of the celebration. Ayan. Happy Sunday, Light Family. Pwede nyo bang batiin ulit yung katabi nyo ng Happy New Year? Right, so, sino po dito excited today because this is the first Sunday of the year? Amen. Alright, so, pwede mo bang itian ulit yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, it's time for grateful giving. Yan, sa mga nasa online po, pwedeng pa-type na rin po nun. So, let me introduce myself. I'm Coach PJ, Paul Jan Macadaan. I am an entrepreneur and also a network leader. So, naniniwala po ako na every time daw po na pumapasok ang bagong taon, ito daw po ay isang opportunity din na i-commit ang sarili natin sa mga bagong bagay. Tama po ba? Pero today po, let me encourage each of us to steer our faith hindi para sa mga bagong bagay, pero to solidify our commitment to give and return our best to God. Kaya po, let me encourage from the text, Genesis chapter 4, verses 2b hanggang 5. Sabi doon, now Abel kept flocks and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. Verse 4, and Abel brought an offering fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. And verse 5, but on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. So this is story, ito po ay story ni Abel at Cain. Familiar po ba tayo? And si Abel at Cain po ay anak ni Adan at ni Eva. So isang shepherd, isang shepherd si Abel and farmer naman si Cain. So in the course of time, nag-harvest po sila. They offered the Lord bilang pagbabalik sa faithfulness at kabutihan ng Diyos sa kanila. Nag-provide ang Diyos even though pasaway sila at pinaalis na sila sa Garden of Eden. Pero dito po natin makikita na hindi sila pinagkulang ng Panginoon, pero patuloy silang binibigyan sa kabila ng kanilang pagkukulang. Kaya po nung harvest season na nila Cain at ni Abel, they offered to the Lord. Ang offering ni Cain, tira-tira at mga pinagpilian, at ang kay Abel naman ay first fruit. Though it seems na parehas naman silang nag-o-offer, kaya parang okay naman po, tama po ba? May offering naman silang parehas. Pero nakita ni Lord ang puso ng bawat isa. Okay? Nakita ni Lord ang puso sa pagbibigay at alam ni Lord ang puso ni Abel sa binigay niya. Na ang binigay ni Abel is the best at ang first fruit.
Dahil alam niyang faithful ang Diyos at di siya pinabayaan at alam niyang matutuwa ang Panginoon sa ibibigay niya. Okay? At ito din po ay pagpapakita ng pagtitiwala ni Abel sa mga susunod pang harvest na mangyayari sa kanya, na hindi siya pababayaan ng Diyos. At dahil dito, Abel found favor in the eyes of the Lord. So ano po matututunan natin dito? Dito po makikita natin na ang pagbabalik ng best offering at first fruit ay pagkilala ng faithfulness ng Diyos at pag-glorify sa kabutihan niya. My dear brothers and sisters, magbibigay tayo ng offering at ng first fruit hindi dahil may kaya tayong gawin, hindi dahil magaling ka at marami tayong nararating, pero dahil unang naging mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Magbibigay tayo ng first fruit hindi dahil para gumanda ang negosyo natin. Though, yan ang prayer natin eh. Gumanda ang negosyo, gumanda ang trabaho, maging okay ang pag-aaral natin, at magkaroon tayo ng favor kay Lord. Pero alam niyo po, gagawin natin ito dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen? Kaya po, kung may favor, praise God, kasi nakita ni Lord ang puso natin. Pero ang pinakamahalaga po dito, nagtitiwala tayo sa Diyos. At kinikilala mo ang faithfulness niya sa buhay mo. Alam niyo po kung paanong naging faithful si Lord kay Abel. Alam niyo po, ganun din ang pinakita ni Lord sa buhay ko. Alam niyo po, it has become a practice for me nung mula nung nakakilala ko ng 2015 na mag-first fruit at naging lifestyle na din ang tithing and offering. Though being a small entrepreneur, hindi madali na magbalik ng mga ganito. Tama po ba? And sometimes, magkasama ang finances ng negosyo at ng personal ko. And madalas, nagagamit ko yung personal funds ko para sa negosyo pa. However, I always choose to be faithful in my tithing and offering. For I know na kung saan man ako ngayon, it is not because na magaling ako, it is not because kaya ko, but because mabuti ang Lord sa buhay ko. Alam niyo po, 2025 is a tough year para sa akin. Maraming nangyari sa family, maraming nangyari sa business, sa finances, all fall short. Pero dito pinakita pa rin ng Lord na hindi niya ako pinagkulang. At ang pagbibigay ng first fruit ay hindi po about sa balik, pero ito ay about sa pagtitiwala. Kaya nga po, kahit maraming problema, the Lord demonstrated His faithfulness sa akin during the last year. Alam niyo po, last year, doon ko po naranasan na makatapos ng isang sasakyan. Natapos na po yung amortization ko last 2025. And then, we also celebrated the 6-year anniversary ng business namin. And nalampasan namin ang matinding financial trouble ng pamilya namin na medyo malaki yung kinasagupa namin financially. And also dito sa church po, ang prison and church ang prison at police ministry namin na pinagkatiwala sa atin na nililid ko ay nasa 3 taon na. Yan, shout out po sa mga kasama ko dyan. And yung network namin na talagang sinama namin sa prayers, seeking first fruit ngayon ay unti-unting lumalago. Yung dating 12 nung pandemic na naging 1, yan, from 12 to 1, ngayon, at the end of year, 20 na po kami. Napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po, dito ko masasabi na hindi man 100% na maganda ang 2025, pero ito ay nagpaalala sa akin kung gaano kabuti ang Panginoon. Na dapat pagkatiwalaan sa first fruit at offering at dapat i-glorify sa ating tithing. Kaya po, church, my brothers and sisters, be faithful to the Lord. Ibalik natin sa Diyos ang dapat sa Diyos dahil una siyang naging faithful sa atin. Huwag nating i-withhold ang para sa Kanya kasi nakikita ni Lord ang puso natin sa pagbabalik. Ibigay din natin ang first fruit natin not because kaya natin, but because we trust God sa bagong taong ito. Kaya po, I challenge everyone to give your tithes, your offering, and your first fruit, not according to what your heart's desire, but according to the faithfulness of God sa buhay natin. Amen po ba?
Sino po dito sinasabi niya na naging mabuti ang Panginoon noong 2025? Amen. Kaya po, this year 2026, pagkatiwalaan po natin siya. Okay? Pagkatiwalaan natin siya, let's give our tithes, offering, and first fruits sa Panginoon. Okay. Sino po dito ready na magbigay at magbalik sa Panginoon? Sige po, tayo ipipikit and let me lead you into prayer. God, thank you for your goodness sa buong taon ng 2025. And as we give back our tithes, offering, and even pagbibigay ng first fruit, Lord, makita mo ito as our declaration of faith to you and in appreciation of your goodness sa buhay namin. Lord, mag-glorify ka parate sa buhay, pagbibigay namin. In Jesus' name, amen. Right, for the first Sunday of this year, let's give our best. And may ushers po tayo sa paligid kung saan pwede nating ibigay ang ating mga tithes and offerings natin. And to those who want to give online, you can send via bank transfer or e-wallet na naka-flash po sa ating screen. Right? And I believe hindi pa tapos si Lord sa buhay natin ngayong araw na to. Amen po ba? Kaya patuloy po tayong mag-expect sa mga ma-experience natin buong araw. God bless us all. Ayan po, good morning po sa ating lahat. Tatayo po tayo at patuloy po tayo magpupuri sa Panginoon. Sino po dito excited pa mag-worship kay Lord? Amen po ba? Kaya I invite all of you to just close your eyes and just feel the presence of God. Sige, lapit tayo sa Panginoon and just ask for His presence. Come on, let us all sit sa paanan ng Panginoon kung saan may kapahingahan. Maybe this year, ang dami mong fears because a lot of uncertainties ang pwedeng dumaan sa buhay natin. But one thing is for sure, you have Jesus. You have God sa buhay mo. And with that, kapit tayo sa Panginoon. And just have faith in Him. For God can do anything. God hold us in His hands. Just worship Him. Just ask for His presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, I want your presence. Yes, I want you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Oh, Jesus, you don't owe me anything. Oh, more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart
to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. 'Cause I'm not here for blessings, Jesus. Oh, Jesus, you don't owe me anything. Oh, more than anything that you can do. I just want you. I just want you, nothing else, oh, nothing else, nothing else will do. Come on, say it to the Lord. I just want you, God. I just want your presence. Come on, come to the Lord. Come to Him. Oh, nothing else, nothing else will do. I just want you. Oh, nothing else. Oh, nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, nothing else. Oh, no, nothing else. Nothing else will do. I just want you, Lord. Oh, nothing else. Oh, nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, nothing else. Oh, no, nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, you alone. Nothing else. Oh, nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, nothing else. Oh, no, nothing else. Nothing else will do. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Oh, Jesus, you don't owe me anything. Oh, more than anything that you can do. I just want you. So I just want you, God. Oh, your presence is all I need. Oh, your leading and direction, God. Oh,
Father in heaven, you are good, you are merciful, Lord. Come on, this time, you worship the Lord ng punong-puno ng pasasalamat yung puso mo. Come on, fill your heart with thanksgiving to the Lord. Oh, my world's full short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one more. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, so come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, so come on, my soul, oh don't you get shy on me, oh just worship the Lord. 'Cause you got a lion inside of those
'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. 1 Kings chapter 3 verses 5 to 14. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, "Ask for whatever you want to me to give you." Solomon answered, "You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. Now, Lord my God, you have made your servant king in the place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours?" The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, "Since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. And if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands, as David your father did, I will give you a long life." O Diyos, salamat sa lahat ng ginawa at gagawin mo pa sa aming buhay. Pinupuri ka namin, sinasamba, pinapasalamatan. At naniniwala kami, O Diyos, ika'y mangungusap sa amin ngayon. Ang unang salita, the message, Panginoon, sa unang linggo ng taon na ayon galing sa inyong salita. Samahan mo kami, Santong Espiritu, ikaw ang may taas sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Tayo pong lahat ay makakaupo. Praise God. Praise God. Praise God. Blessed morning po sa bawat isa. Light family, Happy New Year. Pakibati mo naman yung katabi mo. Sorry. 2026 na. Okay. Kumusta po ang pasok ng taon so far? Marami pa rin bang natira sa ref po ninyo? Mga fruit salad, ano pa ba? Spaghetti na frozen na pinapainit pa hanggang kahapon pa yata. Okay? Nagaling pa nung Pasko. Okay? Pakicheck mo nga yung katabi mo kung medyo namilog yung kanyang pisngi nitong mga nakaraang araw. Okay? Sa dami ng mga... Okay? So, sabihin nga natin ulit, Happy New Year! Okay, 2026 na. Pakiganon mo nga yung katabi mo, tulog pa rin. Okay? So, last Sunday, pinag-aralan natin about the sheep and the shepherd. Of course, yung tupa at pastol. You know what? The Bible repeatedly uses the imagery ng sheep at shepherd para i-represent ang ating relasyon sa Diyos. Of course, ang Diyos ang ating shepherd. Ibig sabihin, throughout the scripture, God is revealed na hindi lang siya creator, kundi siya rin ay provider at siya rin ay guide. Shepherd nga. At tayo namang mga tao ay sheep. Hindi po ito insulto, kundi ito ay katotohanan kasi ang sheep po ay madaling maligaw. Wala silang sense of direction kaya dinesign na maging dependent sila sa shepherd. Okay?
And so kung paano ang sheep ay dependent sa shepherd for guidance, protection, and provision, tayo rin po ay kailangan dumepende sa Diyos for direction sa ating mga buhay. Kaya nga, as we gather today at the beginning of 2026, hindi lang tayo pumapasok sa isang bagong calendar year, kundi umakbang tayo sa isang bagong season ng ating buhay. And every season, may dalang mga bagong desisyon, bagong pressure, at mga bagong uncertainties. Ngayong taon, may mga bagong daan tayong tatahakin, may mga desisyong dapat pagdesisyonan, at mga direksyon na pipiliin tayo. At alam natin yan, tuwing bagong taon, madalas tinatanong maybe natin sa sarili natin na ano kaya mangyayari sa akin ngayong 2026? 2026, be good to me. May ganun pa, di ba? Yun yung tanong natin sa sarili natin. Tama ba itong direksyon tinatahak at tatahakin natin ngayong taon? Or saan tayo pupunta? Ano ang mga susunod nating akbang? At saan ba ang direksyon ngayong 2026? Tingnan mo nga yung katabi mo. Baka yun din ang tanong niya. Kaya importante po ang katalinuhan at may maliwanag na direksyon tayong lahat para sa taon na ngayon, 2026. Amen po ba? That's why yung title natin, are you still excited? It is Finding God's Wisdom and Direction for 2026. Now, the question, bakit kailangan natin itong pag-aralan? Bakit kailangan natin itong marinig ngayong araw na ito? Kasi pwede tayong maging sincere, pwedeng sobrang busy natin at pwedeng very productive tayo, pero naliligaw pa rin kung hindi ang Diyos ang mismong maglilid sa atin. Amen. Pwedeng may mga plano na tayo, may mga goals, marami opportunities, pero kung wala ang wisdom ng Diyos, pwede pa rin tayong magkamali. And this is my prayer para sa ating lahat na hindi lang, Lord, i-bless mo ang mga plano ko ngayong taon, kundi, Lord, ipakita mo sa akin ang iyong wisdom at i-lead mo ko sa iyong direction. Amen po ba? Kaya ngayon, sa binasa natin passage kanina sa 1 Kings 3:5-14, kung saan makikita natin si Solomon, ang bagong hirang na hari ng Israel na humarap sa isang moment ng uncertainty at matinding responsibility at sa halip na umasa sa kanyang sarili, siya ay humingi ng direction at wisdom mula sa Diyos. So, kung titingnan natin yung background ng passage na binasa natin kanina, sa 1 Kings chapter 3, nagsimula yung pagpapakita ng pag-ibig ni Solomon sa Diyos. Mahal niya si Lord. Pero, kapansin-pansin na binanggit din agad ang dalawang kasalanan na ginawa niya sa umpisa ng kanyang paghahari. Ito yung mga kasalanan sa kalaunan ay nagbunga ng mapait na consequence sa kanyang buhay. So, unang-una, kasalanan niya ay yung nakipag-intermarriage siya sa hindi mananampalataya ng Diyos. Kasalanan po ba ang makipag-asawa o maging asawa mo ang unbeliever? Yes, maliwanag po na sinabi ng salita ng Diyos, do not be equally yoked to unbeliever. Kasi ganito, ikaw, anak ka ng Diyos, at maliwanag sa salita ng Diyos, ang tinuturing niyang anak ay yung nananampalataya sa Kanya. No. So, ibig sabihin, kung magkakaroon ka ng asawa na hindi mananampalataya ng Diyos, hindi niya tatay ang Diyos. So, sino tatay niya? And so, kapag kayo nag-asawa, ginawa mo pang magbalae ang Diyos at So, yun ang unang kasalanan niya. Pinakasalan niya yung daughter o anak ni Pharaoh. Pangalawang kasalanan niya, makikita sa verses 2-3. Ito yung pagsuporta niya naman sa pag-worship at pagsasacrifice sa high places na may kinalaman sa Canaanite worship kay Baal. So, pagpapakita ito, kakalagay niya lang bilang hari, nakagawa kaagad siya ng dalawang kasalanan, pagpapakita ito na malinaw na hindi pa siya ganun ka-wise mag-lead. So, sa passage sa binasa natin, makikita natin na si Solomon, ito na siya.
na humaharap na sa napakabigat na tungkulin ng pamumuno sa Israel at ito ay isang very fragile moment ng kanyang buhay. So siya ay bagong hari, batang-bata, ibig sabihin kulang sa karanasan, mamumuno sa isang buong bansa na puno ng pressure at expectations, mabigat ang trono, totoong responsibility, at malinaw kay Solomon ang isang bagay. Hindi niya kayang gawin ang lahat ng ito nang wala ang Diyos. So bago siya gumawa ng mga policies, governance at anumang desisyon, una niyang hinanap ang Diyos. Verse 5, nagpakita naman ang Diyos sa kanya at nagsabi, "Ask for whatever you want me to give you." So ito ay grace. Bakit? Biyaya na sa kabila ng kanyang dalawang kalokohan ay gusto pa rin siyang i-bless ng Diyos. Amen. At ang sagot ni Solomon ang nagtuturo sa atin kung paano makatagpo ng tunay na wisdom at tamang direction. Kinilala niya ang kanyang limitations at kababaang loob. Hinanap niya ang guidance ng Diyos. So dito tayo ngayon hugot ng pwede nating matutunan na gagawin natin ngayon simula taon. Are you still excited? That's why today we will find out why do we need God's wisdom and direction in 2026. Bakit natin kailangan ng wisdom at direction ng Diyos ngayong taon? Unang-una, because we are vulnerable without God's guidance. Dahil kung wala ang gabay ng Diyos, kahit gaano tayo katalino, o ka-experience, mananatili tayong vulnerable. Sabi ng verse 7, "Now, Lord my God, you have made your servant king in my place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties." So dito, hayagang inamin ni Solomon ang kanyang kabataan at kakulangan sa karanasan at hindi ito weakness. Nung sinabi niya ito, siya ay naging tapat lang. Honesty. Yung word dito na, yung phrase dito na carry out my duties ay leadership language. Ito ay tungkol sa discernment, kung kailan kikilos, kailan maghihintay, at kailan gagawa ng desisyon. Na para bang sinasabi niyang, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin, hindi ko alam kung kailan kikilos, hindi ko alam kung anong mga desisyon na dapat gawin. Dahil ang paglilid sa isang buong bansa, tandaan po natin na hindi biro, bata pa nga siya, pero malinaw na kay Solomon, mabigat ang responsibility. So yung awareness na ito sa sariling limitations, ang unang hakbang para matagpuan ng wisdom at direction ng Diyos. Yung inamin mo na hindi mo kaya. At katulad ni Solomon sa vulnerable sa kanyang role, tayo rin lahat ay napapadpad sa mga posisyon at sitwasyon kung saan ramdam natin ang ating kakulangan at kawalan ng kasiguraduhan. Katulad ng mga tupa na madalas na ituring, of course, na vulnerable creatures, na madaling maligaw at kung walang pastol, mabilis silang mapapahamak. So sa parehong paraan, kapag wala ang wisdom at direction ng Diyos, madali rin tayong maliligaw sa wilderness ng ating buhay. At tulad ng mga tupa, madali tayong lumihis mula sa landas na patungo sa buhay. Sabi ng Isaiah 53:6, "All we like a sheep have gone astray, we have turned everyone on his own way." Ganon tayo. May sarili tayong diskarte sa buhay. Tinuruan tayo ng parents natin, ito yung gagawin, hindi natin sinusunod. Nung lumaki tayo, ganun pa rin, hindi tayo sumusunod. May sarili tayong diskarte. At lalo na, maybe ngayon, nandito ka na search, meron ka life group leader, tinuturuan ka, itong gagawin mo, ayaw mo pa rin sumunod. Ibig sabihin, vulnerable ka. At yun ang sinasabi ng Isaiah 53:6, na marami talaga sa atin, kapag wala talagang shepherd, matitigas ang ating ulo. Wag mo nang tignan yung katabi mo. Tigas ulo yan, okay? Yun ang sabi ng Isaiah 53:6, na tayo ay katulad ng mga tupa na matitigas ang ulo. Pinapakita ng verse na ito ang natural nating tendency na maligaw kapag wala ang divine guidance.
Kaya nga Jeremiah 10:23, it is not in man to direct his own steps. Pagpapakita ito na vulnerable tayong mga tao. Kailangan natin ng someone na mag-guide sa atin. Hindi ito insulto, kundi realidad lang ng ating buhay. Kaya malinaw ang pangailangan natin ng isang shepherd na magbabalik at mag-guide sa atin. You know what? Maraming tao ang napapagod. Maraming tao ang napagod na. Hindi dahil sobrang hirap ng buhay, kundi kumikilos sila ng walang malinaw na direksyon. Saan sila walang malinaw na direksyon? Sa kanilang pamilya, sa kanilang career, sa relationship at sa mga desisyong kailangang harapin. Pansin mo, kung babalikan natin ang isang moment ng buhay natin noong 2025, maybe isang panahon na maybe naligaw tayo o puno tayo ng uncertainty. Maybe dahil ito'y sa isang mabigat na desisyon o isang relasyon na sinusubukan nating ayusin o isang krisis na yumanig sa pundasyon ng ating buhay. Now, sa mga sandaling yon, di ba, umasa lang tayo maybe sa sarili nating understanding na mukhang kaya naman natin, panlabas nating itsura, kaya natin, pero deep inside, hirap na hirap tayo at nasa survival mode na lang. Tandaan na hindi tayo vulnerable dahil kulang tayo sa lakas, kundi dahil sa bigat at lawak ng buhay ay higit sa kaya nating buhating mag-isa. We are vulnerable not because we are weak, but because life is bigger than us. Kaya nga kung paano ang mga tupa ay nangailangan ng isang pastol para i-guide sila, mga kapatid, ganun din tayo. Kailangan natin ng Diyos upang gabayan tayo sa araw-araw na buhay. Madali tayong madistract sa ingay ng mundo. Pero kapag hinanap natin ang Diyos, ina-align natin ating sarili sa landas na siya mismo nagtakda para sa atin. Sabi ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Pinapaalala sa atin ito na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagsisimula sa pagkakilala again ng ating mga limitations. Yung lean dito, ibig sabihin, where you put your weight, meaning kung saan mo nilalagay ang bigat ng iyong buhay. At malinaw ang paalala, huwag tayong umasa sa sarili nating understanding. Kapag sinusubukan natin i-navigate ang buhay nating mag-isa, nilalagay natin ang sarili natin sa panganib na maligaw. Kaya nga sabi ng Psalm 100 verse 3, know that the Lord, He is God. We are His people, the sheep of His pasture. So ibig sabihin, bakit mo nga naman ina-navigate o ililid ang sarili mo na mag-isa, meron namang Diyos talaga na pwedeng mag-lead at doon tayo nakadesign na i-lead ng isang shepherd. Walang iba kundi ang ating Diyos. Tandaan natin, Christian life is not self-directed. It is God-directed. Hindi tayo ang sentro ng direksyon ng ating buhay. Ang Diyos ang naglalagay ng landas na dapat nating lakaran. You know what? May pangako ang Diyos sa mga naghahanap ng wisdom at direction sa Kanya. Psalm 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. Wow, tuturuan pala tayo ng Diyos. Pag nagsisik tayo sa Kanya, sabi dito, I will counsel you with my loving eye on you. Mga kapatid, walang kaduda-duda. Kailangan natin ang guidance ng Diyos ngayong bagong taon para hindi tayo maligaw. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Why do we need God's wisdom and direction ngayong taon? Bakit kailangan natin ng wisdom at direction ng Diyos? Number 2, because finding God's wisdom and direction brings clarity and peace. Pag hinanap natin ang wisdom at direction ng Diyos, unti-unti nitong nililinaw ang ating pag-iisip at pagpapahinga ng ating puso. Verse 9, anong sabi?
So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For He is able to govern these great people of yours. Again, bata pa si Solomon. Pero hindi siya isang literal na bata at lalong hindi siya mangmang. So, ang mga salitang ginamit niya ay hyperbole, ibig sabihin mga salitang nagmumula sa pagpapakumbaba at abasement sa harap ng Diyos. Kaya sa halip na humingi ng kapangyarihan o security, anong hiningi ni Solomon? Humingi siya ng wisdom. Bakit humingi si Solomon ng wisdom? Para ano raw? Para i-govern ang mga tao at ma-distinguish kung ano yung tama at mali. So naghingi siya ng wisdom para pamunuan ng bayan ng Diyos at makilala at makita ano yung tama sa mali. Nais si Solomon na maging daluyan ng mabuting pamamahala para sa bayan ng Diyos dahil malinaw sa kanya na ang bayan na yon ay hindi sa kanya kundi sa Diyos. Siya ay namumuno lang bilang isang tagapamahala ng Diyos at para mamuno ng maayos, kailangan ng hari ng wisdom. Wisdom para malaman kung alin sa mga payo ng kanyang mga advisors ang tama at wisdom para kumilos sa paraang lulutas ng problema at hindi lilikha pa ng bago. So umingi si Solomon ng isang discerning heart upang pamunuan ng bayan ng Diyos. Hindi shortcuts, hindi kapangyarihan, kundi wisdom na magdadala ng clarity. So pinakita ng request na ito ang kanyang malalim na pagnanais para sa discernment at malinaw na pag-iisip sa kanyang paumuno. And so, hindi humingi si Solomon ng mas madaling daan, kundi humingi siya ng mas malinaw na puso. Kapag sinik natin ng Diyos, binibigay niya ang wisdom na kailangan natin para gumawa ng tamang desisyon, katulad ng ginawa niya kay Solomon. James 1:5. Kayo po ang babasa. 1, 2, ready, go. Kapag daw maghingi tayo ng wisdom, bibigyan tayo ng Diyos. Amen? Kapag in-acknowledge natin ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, siya ay magtatama ng ating landas at ang bunga nito ay kapayapaan sa puso. At kapag malinaw ang puso, malinaw ang isip, na pinanguna ng Diyos, doon nagsisimulang pumasok ang tunay na kapayapaan. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang sabi, dalhin daw natin sa Diyos ang lahat ng ating mga anxieties. Mga anxieties natin ngayon 2026, hindi natin alam kung anong mangyayari, hindi natin alam kung saan tayo, ano na mangyayari sa atin. Bigay daw natin mga anxieties na yan para yung kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng iba ang siya magbabantay sa ating puso at isipan kay Christ Jesus. So kapag sinik natin ng Diyos, inaanyayahan natin ang kanyang kapayapaan na pumasok sa ating buhay. At ang peace na ito ay hindi nakabase sa ating circumstances, kundi sa malalim na assurance na ang Diyos ay may control. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi mo ako katabi, huwag mo akong tignan. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Maybe yung katabi mo may naalala siyang moment na buhay niya noong taon na punong-puno siya ng anxiety dahil sa isang problema. Ilang oras o araw na ginugugol niya, kakaisip at kakaworry para ayusin ang lahat sa sarili niyang paraan. Pero nung tuluyan niyang sinuko ang bigat na yun sa Diyos, binigay niya lahat sa Diyos, biglang may peace na dumating. So yung bigat ay nawala sa kanyang dibdib. Parang narinig niya ang Diyos na nagsasabing, anak, magtiwala ka, may plano ako para sa iyo. Tignan mo naman dito sa kabila mo. Maybe may naalala rin yan last year na para siyang nasa crossroads. Alam mo ba yun?
Nasa gitna siya ng isang malaking desisyon tungkol sa future. Ang dami niyang tanong, ang dami niyang takot, at pakiramdam niya, pambira, na-overwhelm na siya. Humingi siya ng payo sa maraming tao, pero nung tuluyan siyang nag-commit na hanapin ang guidance ng Diyos, doon niya natagpuan ang totoong lakas, yung clarity at kapayapaan para magpatuloy sa buhay. Sabi ng Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace whose minds are steadfast because they trust in you. Yung mga tao raw na patuloy na nag-i-stay sa Diyos ang makakaranas ng perfect peace. So clarity leads to peace. Tayong lahat nararanasan natin, amen, ang mga mental noise ng mundo. Tama ba? Napakaraming boses sa mundo, nagkakaroon na tayo ng mga decision fatigues. Tandaan natin, peace does not come from control. Peace comes from direction. Ang kapayapaan na hindi nanggagaling sa control, kundi nanggagaling sa tamang direction na kapag tinuon natin ang ating isipan sa Diyos, sinisikap nating isik siya, makakahanap tayo ng clarity at kapayapaan even sa pinaka-chaotic na mga sitwasyon. Tandaan natin, God's direction clears the mind and calms the heart. Ang direksyon ng Diyos ay naglilinaw ng isip at nagpapakalma ng puso. Sinong gusto niyan? Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Now, kapag malinaw ang direksyon ng Diyos, hindi lang peace ang bunga, may kasunod itong reward para sa mga tunay na nagsisik sa Kanya. Why do we need God's wisdom and direction in 2026? Number 3, because God rewards those who find Him. Wow. Grabe, no? Hindi lang pala clarity at peace ang bunga ng pagsisik sa Diyos, may reward. May gantimpala ang Diyos para sa mga taong taimtim at seryosong nagsisik sa Kanya. Verse 10 to 13, the Lord was pleased that Solomon had asked for this. Sa verse 10, makikita natin na na-please ang Diyos nang humingi si Solomon ng wisdom, hindi ng kayamanan o ng mahabang buhay. So makikita natin, ginalang ng Diyos ang puso ni Solomon, kaya hindi lang niya binigay ang hinihingi ni Solomon, kundi binuhusan pa siya ng pagpapalang hindi niya hiniling. Anong sabi? So God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for death of your enemies, but for discernment in administering justice, ano sabi ni Lord? I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Ano pa, sabi, bibigay ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo hiningi. Both wealth, kayamanan, at honor, so that in your lifetime, wala kang kapare sa lahat ng magiging king. Tingnan mo dahil ang hiling ni Solomon ay hindi self-serving o pansarili, at ito'y para sa kapanganan ng bayan ng Diyos, binuhusan siya ng pagpapalang hindi niya ni-request. At ang ganitong klaseng puso na mapagkumbabati, hindi makasarili, ay ginagantipalaan ng Diyos ng kasaganaan. And so, listen, kapag sinik natin ang puso ng Diyos, dinaragdag niya ang mga bagay na hindi natin kayang hingin. Amen? So kapag inuna natin ang pagsisik sa Diyos, binubuksan natin ating buhay sa maraming pagpapala. Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He, That He rewards those who seek Him. Ang bira, pinire-rewardan niya mga nagsisik sa Kanya. Hindi baka, hindi minsan, kundi malinaw, ginagantipalaan ng Diyos ang lahat ng taos-pusong nagsisik sa Kanya.
When we actively seek God, we open ourselves up to His blessings. You know what? Gustong-gusto ng Diyos na siya ay matagpuan at may pangako siya na gagantipalaan ang ating paghahanap, pagsisik. Hindi to transactional relationship na I do this, you give that, kundi ito ay paglalim ng ating relasyon sa ating Creator. Amen? Kaya nga, kung babalikan natin yung mga pagkakataon sa buhay natin last year, kung saan naranasan natin ang faithfulness ng Diyos, nung sinik natin siya ng buong puso. Di ba naranasan natin ang kanyang blessings? Minsan sa pamamagitan ng miraculous provision, minsan sa unexpected guidance, at minsan sa malalim na sense ng kanyang presence. Tandaan na ang pagsisik sa Diyos ay laging umahantong sa tangible experience ng kanyang kabutihan. Sa sarili nating buhay, nakita natin na kapag inuuna natin si Lord, may mga pagpapalang dumarating na hindi natin inaasahan. Amen? Naalala mo ba na last year talagang nagpasalamat ka sa Diyos dahil pandesal lang ang hiningi mo? Pero hamburger ang binigay niya, may fries pa. Yan yung mga panahong humingi lang tayo ng direction, pero hindi lang direction ang binigay ng Diyos. Binuksan niya pa ang kanyang pintuan na kailanman hindi natin maiisip na ibibigay sa atin. Remember, Hannah sought God and she found more than a child. Natagpuan niya ang katapatan ng Diyos. Wise men sought Jesus and they found joy. Natagpuan nila ang tunay na kagalakan. And Zacchaeus sought Jesus. He found salvation. Natagpuan niya ang totoong kaligtasan. Now my question to all of us here. Worth it pa ba na isik ang Diyos? Worth it pa rin ba na isik si Lord? Of course, dahil si Lord ay sabik na salubungin tayo habang sinisik natin siya. Tandaan, hindi natin hinahanap o sinisik ang Diyos dahil nagtatago siya. No, siya ay handang makipagtagpo sa mga tao na hinahanap siya. Siya ay handang makipagtagpo sa atin sa mismong sandali ng ating paghahanap. Tandaan natin ang pagsisik natin na hindi nasasayang dahil ang Diyos ay laging ready tayong i-meet at pati ang mga needs natin. Kaya nga, James 4:8, lumapit tayo sa Diyos at lalapitan niya tayo. Tandaan natin, minsan ang reward ay hindi pagbabago ng sitwasyon, kundi pagbabago ng puso. Sometimes the reward is not a change of situation, it is change of heart. Tandaan natin to. Ginagantipalaan ng Diyos ang mga naghahanap sa Kanya dahil ang paghahanap ay pagpapahayag ng pananampalataya. God rewards seekers because seeking expresses faith. You know what? Naranasan ko itong mismong sinasabi ko sa inyo ngayon. Kanina pong madaling araw, mga magpa 5 a.m., ginising po ako ng panganay ko, kaming dalawang mag-asawa ni Pastora. Dahil nasusunog po pala ang bahay ng kapitbahay namin. Kanina po ito, kanina lang. 5 a.m. Yung kapitbahay po namin, ang business nila ay, nagbebenta sila ng mga fire extinguishers. So, merong mga chemical na mga nandoon. Ang sabi ng panganay ko, nung una raw, may sumabog. So, hindi niya pinansin kasi nga, halos New Year pa lang may mga nagpapaputok pa. Pero nung narinig niya pangalawa, pangatlo, tapos tinignan niya yung bintana,
nag-aapoy na yung kapitbahay. So nakita namin, ginising ako, gusto kong tumulong dun sa tao, dun sa kapitbahay. Sabi ko kay Pastora, lalabas ako, tulungan natin. Pero dahil nga, may mga explosions eh. I think, fire extinguishers, tapos meron silang 5 motor doon na sumabog din at isang van na hindi na ilabas. Imagine yung gusto ko lumabas pero talagang explosion siya nangyayari. Alam mo yun, yung kada sabog, ramdam na ramdam mo. Bahay namin, ayan lang. Ramdaman na namin, yung bintana, mainit na sa loob ng bahay. Tapos yung salamin namin, mainit na rin. Tapos ganon, walang tigil yung hindi namin alam kung lalabas kami at matatrap din kami. Paano kung mahawa na yung bahay, yung lugar namin dahil sa sunog, yung kuryente, maapoy na rin, gumagapang yung apoy dun sa wiring. Magkakaano lang naman kami. Bawat explosion, it gives you anxiety na hindi mo alam, lalabas ba kami o mag-i-stay? You know what? That moment, inamin na namin limitations. And we prayed to God. Munta kami dun sa sulok. Pray kaming family. Sinik namin ang Diyos. We prayed, Lord, tulungan niyo po kami. Hindi na namin alam yung gagawin namin. On that moment, natatakot kami. Hindi namin alam yung gagawin. And on that moment, naramdaman namin na kapag sinik mo ang Diyos, right then and there, kikilos siya. Dumating na yung mga bumbero, napatay na yung mga apoy, at hindi na po kumalat at tumuloy sa amin yung apoy. Damandam ako ito that sometimes the reward is not a change of situation, it is change of heart. Naranasan namin yung protection ng Diyos na hindi namin na-expect, nakala namin it is our end. Isipin niyo po, kung inabutan po kami, sino magpipreach ngayon na pinapakinggan ninyo? Kaya po yung pagtayo ko po dito ay bunga ng pagsisik sa Diyos. God protected us. Kaya nga mga kapatid, naniniwala ako. China-challenge ko po ang bawat isa na i-apply ito sa ating buhay. Isa lang na application. And what is that? Let's seek God in the early days of 2026. Simulan na nating isik ang Diyos ngayon. Tandaan mo na hindi naghintay si Solomon na dumating ang krisis bago siya nagsik. Sinik na niya ang Diyos maaga pa lang. He sought God early. Yun nangyari sa amin. Di naman namin na-expect yun. Kahapon, nakita pa namin yung naglakad-lakad pa kami doon. Mukhang walang panganib eh. Wala namang problema. Pero, ngayong araw pala na ito, lasa nilang makikita yung bahay nila kahapon at ngayon, sunog na sunog na.
Hindi natin alam kung anong mangyayari. Yung kala natin nandyan, hindi mo alam baka bukas wala na. Kaya isa lang ang pinaka-importante, ang isik natin ng Diyos ngayong taon. Hindi natin siya isisik kapag may problema na. Hindi natin siya isisik kapag nandyan na yung mga hindi magandang nangyayari. Maraming mangyayari ng 2026. May mga masasaya at may mga challenges na hindi natin alam. That's why we need to be prepared. Amen! We need to be prepared. Unang-una yung puso natin. Hindi natin alam pwedeng mangyari. Kaya nga, as we seek the Lord, God is preparing our hearts. Alam mo ba na kapag binless tayo din ng Lord, kailangan prepared din ang heart mo kasi yung baka yung blessings na yun, maging kasiraan sa'yo. Of course, may mga challenges na dumating, kailangan na darating. Kailangan prepared tayo kasi baka hindi natin kayanin. That's why we need to seek God. Matthew 7:7-8, seek and you will find. At yung mga nagsisik, makakahanap. Listen, what you seek early sets the direction of your whole year. Kung ano yung sinisik mo sa umpisa ng taon, ay siyang maghuhulman ng takbo ng iyong buong taon. Kaya nga, starting today, let's seek Him with all our hearts. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Mararanasan lang natin si Lord kung isisik daw natin siya ng buong puso. At habang tayo ay humihinga pa, kailangan nating isik ang Diyos dahil darating ang time na huli na ang lahat para isik siya. Paano ko nasabi? Isaiah 55:6, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Isik mo na raw siya hanggat may pagkakataon ka pa. Dahil darating ang panahon, wala na. Kailan mo siya isisik kapag mahina ka na? At wala ka ng lakas na magpuri at maglingkod sa Kanya? Kailan mo siya isisik kapag ulyanin ka na at hindi mo na alam yung ginagawa mo ba ay tama pa o mali? Kailan mo siya isisik kapag patay ka na at wala ka pang personal na relasyon sa Kanya? Kapatid, ikaw na naririnig mo ang salita ng Diyos ngayon. Ito na yung araw para simulan mo magsik sa Kanya. Namatay siya sa cross ang Panginoong Hesus para pinagbayaran ng ating mga kasalanan. Ang gagawin na lang natin na isik siya at sundin ang nais niya. Kapatid, ngayon ang simula ng pagbalik. At ito ang panahon para magsik. Tatayo po tayong lahat. Maaari ba tayong pumikit sa mga oras na ito? Ikaw ba ay confused? Tired of guessing kung ano ang mangyayari ngayon 2026? Then dalhin mo sa Diyos ngayon ang lahat ng iyong worries, anxieties at uncertainties. Come on. Raise up your hands. Itaas mo yung tinig. Raise your voice. Sabihin mo ano yung mga hiling, your hopes, at mga pangailangan. Kung nais mo ng clarity at peace at ng reward ng Diyos, lumapit ka at isik mo siya ngayon. Broken within, overwhelmed by the weight of the sea. Hallelujah. Jesus is calling. Have you come to the end of your Hindi mo ba alam kung anong, wala kang clue, ano ang mangyayari ngayon at you're being anxious about it? Jesus is calling.
then dalhin mo sa Diyos ngayon. Lahat ng anxieties, lahat ng uncertainties, sa pagtaas mo ng iyong dalawang kamay, pagpapakita mo ito, Lord, I don't know what will happen. I just want to seek you. I just want to raise up my voice and say, Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang aking Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Come on. Seek the Lord. Hanggat may pagkakataon ka pa, hanggat may panahon pa, this is your time to seek the Lord. Ito na yung tamang panahon na hanapin siya ng buong puso. Hallelujah, hallelujah. Come on. Raise up your voice. Sabihin mo sa Kanya ano yung nararamdaman mo. Ano yung pinagdaraanan mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. Hallelujah, hallelujah. Oh. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon namin Diyos, sa sandaling ito, lumalapit kami sa iyo ng may pagpakumbaba. Naghihingi ng kapatawaran sa aming kayabangan. Na namumuhay kami maybe ayon sa sarili namin diskarte, ayon sa sarili naming kilos. Patawarin mo kami, O Diyos, dahil sa mga bagay na dinidesisyonan lang namin mag-isa. Hindi namin alam kung tama o mali. Dito kami nagkakasala at dito kami napapariwara sa sarili namin diskarte na malayo sa iyong kalooban. Kaya nga po, O Diyos, patawarin mo kami sa aming kayabangan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga sandali na hindi ka namin naiisip kung ito ba'y gusto mo o nais mo. Basta sarili lang namin, O Diyos, na desisyon ang lahat ng ito. Na nagiging dahilan kaya kami lalong napapalayo sa iyo. Patawarin mo kami, O Diyos. Batid namin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa amin. Dinala niya ang aming mga kasalanan dun sa cross. Pinagbayaran ang aming kasalanan. Kaya nga, Panginoon Diyos, Panginoong Hesus, we welcome you in our life. Pumasok ka sa aming puso, sa aming buhay. Bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw po ang maghari. Ikaw po ang mag-lead. Ikaw ang magbigay ng direction. Ikaw, Lord God, ang kailangan namin. Inaamin namin na vulnerable kami kung wala ang iyong gabay. Maraming beses sinubukan naming umasa sa sarili naming talino, lakas at plano, pero ngayon, pinipili naming umasa sa iyo. Kaya nga sa mga unang araw ng 2026, hinahanap ka namin, hindi lang ang sagot mo, kundi ikaw mismo. Dinadala namin sa iyo ang aming mga takot, ang aming mga anxieties, ang aming mga uncertainties sa pamilya, sa trabaho, sa ministeryo, at sa mga desisyong kailangan naming harapin. Lord, bigyan mo kami ng wisdom na galing sa iyo. Wisdom na magbibigay ng clarity sa aming isip at peace sa aming puso. Ngayon, punuin mo kami ng kapayapaan na nanggagaling sa wisdom at direction mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. It's Lord of Lords. Sing hallelujah. Christ is risen. Come on, raise up your hands. Hallelujah, hallelujah. What a Savior. Isn't He wonderful? Hallelujah. Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him. Hallelujah. Bow down before Him. For He is Lord of all. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Christ is risen. Come on, worship Him, worship Him, worship Him. Hallelujah, hallelujah. Come on, raise up your voice and worship Him. Spirit, oh come Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, what has What a Savior. Oh, Jesus. Isn't He wonderful? Let's sing hallelujah. Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him. Bow down before Him. Hallelujah. For He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ito'y paalala sa ating lahat na napakalagang mag-seek sa Diyos sa unang araw ng 2026. Tandaan natin na vulnerable tayo kapag wala ang kanyang gabay. Pero kapag sinik natin siya, matatagpuan natin ang clarity and peace at rewards sa kanyang presensya. At sa loob lamang ng ilang araw, papasok na tayo sa isang linggo ng panalangin at pagpa-fasting. Tomorrow, we'll start our prayer and fasting. Hindi ito simpleng church activity every year, kundi isang divine invitation para unahin ng Diyos sa simula ng taon. Kaya nga wag nating sayangin ang pagkataong ito. What we seek early will set the direction of our whole year. Kaya nga let's seek God in the early days of 2026 sa pamamagitan ng ating Seek First 2026 na mag-i-start tomorrow, January 5 hanggang 9. Na dito tayo ay mananalangin at magpa-fasting.
Pipili tayo ng gusto nating fasting. Depende sa desisyon mo, sa nais mo. Yes, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka. Pumili ka lang ng fasting na alam mo na meron kang i-give up, na pagpapakita mo na seryoso ka, na maabot ang puso ng Diyos. At simula bukas, gabi-gabi, magmula January 5 hanggang 9, magkakaroon tayo ng seeking nights. Alas 6 hanggang alas 8. Ito'y sagradong panahon para lumapit sa Diyos. Hanapin siya ng buong puso at ihanda ang ating puso sa ating pagsisik sa Kanya. Magkukumit tayo bilang isang simbahan na unahin ang panahon ito sa pagsisik sa Diyos. Magkakaisa tayo bilang church family na magkakaisang manalangin na may pananampalatayang kikilos ang Diyos sa ating buhay at sa ating community. Inayayahan ko ang bawat isa na mag-commit at hanapin ng Diyos ang taos puso sa linggong ito. Maglaan tayo ng oras para sa panalangin, magbabad sa salita ng Diyos, at dumating tayong handa para sa ating seeking night, online man o physical. Mga kapatid, naniniwala ako sa pagsisik nating ito, marami tayong mararanasan sa Diyos. May ipapakita ang Diyos na hindi pa natin nakita. Merong ipaparnig ang Diyos sa atin na hindi pa narinig. May mga vision na ipapakita sa atin ng Diyos sa buhay natin ngayong taon. At ito ay malaking paghahanda na despite of uncertainties, meron tayong pananampalataya na alam natin God holds our future. Naniniwala ako, nagsisimula na ngayon ang ating seeking sa Panginoon. Hallelujah. Tayo'y manalangin, Lord, ihanda mo ang aming puso para sa darating na seeking week na magsisimula sa Monday, tomorrow. Pinipili naming unahin ka sa panalangin, sa pagpa-fasting at sa iyong salita. Tanggalin niyo po ang lahat ng mga distractions at i-align niyo po ang aming mga puso sa iyo. Nagkukumit kami bilang isang simbahan na isik ka ng buong puso na may pananampalataya at may expectation. Naniniwala kami na habang sinisik ka namin, ikaw ay tapat na magpapakilala sa amin. O Diyos, salamat po dahil ang paghahanap namin sa iyo sa linggong ito ay magtatakda ng direksyon ng buong taon namin. Salamat sa gagawin mo, O Diyos. We will have an expectant heart na may gagawin ka sa aming buhay, sa aming pamilya, at sa aming future. Ngayon pa lang, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. May gagawin siya sa lahat ng ating buhay. Amen. Come on. There's a reason to celebrate. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon ng may pasasalamat sa mga nais po bumabal ng kanilang tithes and offering. Lapit na lang po tayo dito sa harapan. Meron po tayong casket. Come on, church. Into the night, once in a place to this weary soul, this bag of bones, and I shout with all my might, but I just can't drink the pain. I'm slowly drifting back upon. Just when I run out of road, I met a man I didn't know.
Hallelujah, hallelujah. Taas natin ating kamay sa Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa ginawa mo sa amin lahat, sa aming mga natutunan, O Diyos. Tunay nga, Lord, na walang talo ang taong nagsisik sa iyo. Lord, salamat sa gagawin mo, Lord God, that we're all excited sa gagawin mo sa amin tomorrow hanggang sa Friday, O Diyos, na matatapos ang aming seeking days, Lord God. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa, ang bawat pamilya, aming mga anak, yung mga nag-aaral, nagtatrabaho, nagbi-business. Continue to bless them and protect them, lalo na, Lord God, kung may mga pangailangan, ikaw po mag-provide, at kung meron pong mga karamdaman, ikaw po magpagaling. Salamat, O Diyos. Lord, ibalik mo kami tomorrow hanggang Friday at sa next Sunday. Ingatan mo kami lahat sa aming pag-uwi. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, sa iyo po ang papuri, pasalamat. All glory belongs to you in Jesus' name. Amen. God bless us all. Ingat po tayo sa pag-uwi.